Ang Department of Information and Communications Technology, maging ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mahigpit na binabantayan ang fake news sa Senate shooting incident na nangyari kagabi. Meron na rin pong 5 person of interest ang natukoy na umano. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa pagpapakalap ng maling impormasyon at mga post na maaaring mag-udyok ng karahasan kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado kagabi, Mayo 13. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, inatasan na niya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang bantayan ang mga social media posts at online content na posibleng magdulot ng takot, kalituhan at kaguluhan sa publiko. Sinabi ni Aguda na mahigpit nilang minomonitor ang mga edited videos, fake news at mga posts na nanghihikayat ng karahasan o pagpunta sa Senado upang manggulo. Giit niya, walang puwang ang maling impormasyon, lalo na sa panahon ng tensyon at pangamba. Nagbabala rin ang naturang ahensya na mananagot sa ilalim ng batas ang sinumang mapatutunayang nagpapakalat ng maling impormasyon at pag-uudyok ng kaguluhan online. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Sa gitna ng kaguluhang kasalukuyang nangyayari, kasunod ng gulo na naganap sa Senado, aktibo at mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Information and Communications Technology, kasama natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga magiging kaganapan sa social media at digital platforms hinggil sa issue. Alinsunod sa aming mandato, magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Samantala, sa isang pulong balitaan din ngayong araw, kinumpirma ni Secretary Aguda na mayroon ng 5 persons of interest na natukoy ang DICT dahil umano sa pagpapakalat ng mga post na nanghihikayat sa publiko na pumunta sa Senado at magasik ng kaguluhan. Nairekomenda na rin umano mga ito sa law enforcement agencies para sa mas malalim na investigasyon. Ayon pa sa kalihim, walang naganap na cyber attack kundi mga individual mismo ang nagpo-post online ng mga pahayag na nanghihikayat ng gulo at karahasan. Nakipag-ugnayan na rin umano ang ahensya sa mga social media platforms upang bantayan ang mga post na lumalabag sa kanilang community standards. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.